Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Nagkabukingan na. Auntie Claire, ano na? Kamusta na? Paano mo ngayon ipapaliwanag ito? Pero syempre, bago natin ipagpatuloy ang video na pinanood natin kanina, bati muna tayo ng isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Lalo na po dito sa Pilipinas, kitang-kita natin kung paano nabuking, paano binuking ng isang magiting, magaling, matinik at matapang na reporter ng Net25 na si Eden Santos. Ito ngayon yung talk of the town. Ito yung napapanood natin sa social media, kalat na pangalan nito, biglang sikat, instant sikat. Sino ang nagpasikat nito? Siyempre, yung taga-palasyo lang naman. Yung taga-pagsalita doon. Yung bang, tignan naman ninyo. Paano? Ganito na karami. Ang mga cleared na barangay. Papakita namin sa'yo. Pero, nung tinanong siya, kung alin yung mga barangay magbanggit lang ng kahit man lang mga ilan, wala siyang may pakita. I-check niya pa daw sa PIDEA. Eto na ngayon yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bago yan, siyempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong likod, Boss Rick Vlogs TV. Sana po, habang pinapanood ninyo itong video na ito, ay iwasan ninyo medyo ma-high blood. Sapagkat nakaka-high blood naman talaga. Kung ako ang tatanungin nyo, talagang na-high blood ako rito. Talagang nabuisit ako rito. Pero ibigay nyo na sa akin yan. Ako na bahala dyan. Basta't kayo, magkuyakoy kayo dyan. Inom-inom kayo ng kape dyan. Kung ano-ano ginagawa. Ipagpatuloy lang ninyo ang inyong ginagawa habang nanonood kayo dito sa video na itatanghal nating araw na ito. Mas maganda, panoorin natin ang buong video para naman makapagbigay tayo mamaya ng magandang reaksyon. Ready na ba kayo? Oh, mga yes. kapatid, mga kababayan at mga boss. Kung ganon, ipagpatuloy na natin. Panoorin natin simula hanggang doon sa dulo at huwag ninyong hayaan na hindi ninyo matapos ito sapagkat ito yung pinakamatunog na balita ngayon dito sa balat ng social media. Panoorin na natin! Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel.
Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Bago tayo magbigay ng ating reaksyon, kamustahin ko muna yung mga vloggers na mga ob-ob. Mga vloggers na ob-ob, kamusta yung pinagmamalaki ninyong anti-clear ninyo? Anyari, paano ninyo ipapaliwanag ngayon ito? Kay Eden Santos lang pala. Wala na ito. Olats na. Di ba? Kaya pala makapal ang mukha ninyo, mga vloggers kayo. Dahil makapal, singkapal ng mga papel na hawak-hawak ng anti-clear ninyo na yung papel na yun ay talagang cleared nga pala yun. Wala palang mga sulat yun. Kagaya ng pangalan niya. Clear. Napansin ninyo? Dito ngayon, tayo magre-react sa mga ganitong pagkakataon. Ngayon, unahin ko itong mga ob-ob na mga vloggers. Alam ko, binabanatan nila, tinitira nila si Eden Santos sapagkat hindi raw marunong umintindi. May isang vlogger dyan na nagsabi sa kanyang vlog na mahirap umintindi yung taong mahina ang utak. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ob-ob ka. Sino ngayon ang mahina ang utak? Paano mo ipapaliwanag ngayon ito? Pinakita ni Claire Castro ang mga listahan. Kaso, matinik itong si Eden Santos, ang reporter ng Net25. At natuklasan niya na halos kalahati pala ng mga papel ay pawang walang mga laman. Nakita nyo naman, hindi yan fake news, hindi yan gawa-gawa, talagang legit, kita-kita. Oh, yeah. Kung kayo mga bulag na mga vloggers kayo, mga ob-ob kayo, hindi nyo makikita yan. Of course, ipagtatanggol nyo yun yung anti-clear ninyo. Magsama-sama kayo mga ob-ob kayo. Paano ninyo ipapaliwanag sa taong bayan yan? Of course, gagawa kayo ng vlog ninyo. Sasabihin ninyo, hindi niya naman alam. Ako na magre-rebat para sa inyo kasi mga ob-ob kayo. I-rebat ko na yung sarili ko rito. Alam ko na sasabihin ninyo, hindi alam ni Claire Castro na may blankong papel doon sa hinawakan niya. Nye! Talaga lang. Pinakita nyo lang yung pagka-ob-ob ninyo kung ganyan ang magiging rason ninyo. Di ba? Kitang-kita naman na ang sabi niya roon, meron ng 4,027 barangays ang cleared na sa drug. Daw, di umano, sabi ng inyong anti-clear. Ngayon, totoo ba yan o hindi? Of course, nanaliksik ang ating matapang na reporter, nanaliksik, naghanap ng katunayan, naghanap ng katibayan itong isang Eden Santos lang naman na taga Net25. Proud po kami na mayroon kaming isang Eden Santos na taga Net25. At natuklasan niya sa PIDEA na ang listahan pala ay 25,000 lang. Ayon sa PIDEA, di umano ang mga cleared barangays dito sa buong Pilipinas. Saan niya kaya nakuha yung mga numero na yon? Ngayon, ano ang nangyari sa kanyang mga numero? Paano? Nalilito na ako sa iyo. Ako mismo nalilito kung ano itatanong ko sa inyo. Mga ob-ob kasi kayo. Paano niya ipapaliwanag ito sa taong bayan? Na yung hawak-hawak niyang dokumento na sinasabi niyang nandun yung mga numero ng mga cleared barangays sa droga ay kalahati pala nun. Halos kalahati ang ginamit na termino ni Eden Santos. Eh puro mga clear copy. Walang laman. Ibig sabihin literal na maliwanag na walang laman. Paano ninyo ipapaliwanag kayo sa taong bayan nito? Alam ko na. Dahil malikot ang mga utak ninyo kasi mga ob-ob kayo at gusto lang ninyo paniwalain yung mga taong kagaya rin ninyo, gagawa kayo ng sarili ninyong vlog. Sasabihin ninyo, naturalmente, hindi niya alam yun kasi babasahin niya lang. Siya lang yung tagabasa. Mga ob-ob kayo. Sino ang naglagay nun? Alangan naman ako. Halimbawa ganito, may notebook ako rito. Magre-report ako ngayon. Alangan naman na hindi ko alam kung ano yung laman ng notebook ko. Common sense. Yan yung sinasabi natin dito. Aminin nyo na kasi,
mga ob-ob kayo. Ito na yung sinasabi natin dito, booking na booking na. Booking na booking pa. Na-booking na nga, na-booking pa. Ito pa yung sinasabi natin dito. Nagsinungaling na rin lang kayo, hindi pa totoo. Dapat pag nagsinungaling kayo, dapat totoo. Paano ngayon yan? Paano nyo balansihin ngayon yan? Doon pa lang, sa kapal ng mga mukha ninyo. Kasali kayo rito ha, mga ob-ob ng mga vloggers, makakapal ang mga mukha ninyo. Kapal ng papel. Halos kalahati doon. Walang laman. So ibig sabihin, nagpapakita lamang ito na dito sa papel na hinawakan niya, parang maraming laman. Pero sa totoo lang, wala pa rin laman. Kagaya ng sinasabi natin dito, kahit gaano pa karami yung inyong mga sinasabi, wala pa rin kayong masabi. Kaya kayong mga vloggers, humanda na kayo kung paano ninyo i-twist itong mga pangyayaring ito. Aabangan kayo ni Boss Rick sa gagawin ninyong pagtitwist, kagaya ng mga ginagawa ninyo sa mga balibalita na binabaliktad ninyo, binabaluktot ninyo, itinutuwid ninyo kahit baluktot na yan. Baluktot na ngayong utak ninyo, babaluktutin nyo pa. Ang sarap nyo pag-uumpugin. Mga ob-ob kasi kayo. Di ba? Napansin ninyo, hindi na tangi ang mga tao ngayon. Matatalino lalo na yung mga subscribers ni Boss Rick. Yung mga nanonood dito, pwera lang sa inyo mga ob-ob ng mga bashers. Kayong mga ob-ob dito kasi alam ninyo, kahit baluktot, pilitin nyo tinutuwid. Pag nakita ninyo matuwid, pilitin nyo binabaluktot. Ang tanong ko sa inyo ganito, paano ninyo depensahan ito? Ang mga sinasabi ng anti-clear ninyo. Sige nga, aabangan ko yung inyong mga sagot. Comment kayo dyan or gumawa kayo ng sarili nyong video. Panunuorin ko at iriribat ko kayo. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, shoutout nga pala sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout. Binabati ko kayong lahat, mga ate kuya, nanay tatay, lolo't lola, may ngipin man wala. Kasali kayo rito at syempre pa, hindi natin makalimutan yung mga bashers natin. Welcome kayo rito sa Boss Rick Vlogs TV. Shoutout sa inyo, mga ob-ob kayo. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat pero lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.